beloved, Boss Mike, Cervera. Ito na tayo, dito na tayo. O, sige, pasok. Pero ang bumangon po sila lang. Napanood yun naman siguro ang pagbati ng First Lady Ahas sa General Manager ng At tingnan mo, paulit-ulit yan. Oo, sinabi na nga natin, normal lang yun. Tagline ni Mel Robles yun. Para maging Mel Yunaryo. O, yun, yung tagline yun. Bakit mo sinisiksik sa taong bayan yan? PCSO na si Mel Robles. Binati po yan noong January 20, nung kanyang kaarawan. Ang sinabi po ng First Lady Binigyan mo lang ng mali siya best friend. Sasampalin kita ng burat. Paulit-ulit na lang yan. Sige, tuloy. na milyon-milyon viewers na po. Ngayon yan, ang sinabi ng First Lady sa General Manager niyang operator ng black propaganda na si Mel Robles, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. So doon po nakita ninyo na hindi natin sila kasama para sa Alam mo, nakikita namin na talagang gigil na gigil ka na lahat na lang maging yung mga salita, maging tagline mo, ginagawa mong issue. Masama yan. Sasampalin kita ng burat. Asama, di ba? So, game, pasok! bangon ng Pilipinas, kundi sila ay sama-sama para sa pagbangon o pagpayaman nila. At hindi lang po yan. Sa mga nakakapanood po ng aking vlog everyday, Oo, puro paninira yung hindi na nga ako nanonood sa'yo. Dati nanonood pa ako Sasampalin kita ng burat. ang gobyernong ito ay kasabwat ng mga masasamang elemento katulad na lamang po ng smuggling. Paulit-ulit ko pong sinasabi Alam sa nyo, taong bayan at dito ngayon, ang dami niyang sinasabi na wala pa rin napapatunayan. Yung isang taong mahigit na binibintang, mga kababayan, alam niyo medyo nawalan ako ng gana dito. Isang taong binibintang niyang may droga, may video, nakita niya na, wala pala. 'Di ba? Kung kayo maniniwala sa kaibigan natin na si Maharlika sa mga pinagsasabi niya, ito naman, social media lang to, Maharlika. Sa kabila ng binola-bola kayo, sa kabila ng isiniksik sa mga isip ninyo na kasinungalingan patungkol doon sa droga-droga, patungkol dyan sa mga pulburon, mga kababayan, abay mag-isip-isip kayo. Kapag kayo naniwala pa rin dyan, abay malapit lang ang mental sa Mandaluyong. Sipin nyo maigi yun, biruin mo, niloko na kayo, naniniwala pa rin kayo. Anong pagkakaiba nyo sa mga supporter ni Mangusin? sa harap ninyo, sa libo-libo at milyong taong nakikinig all over the world na si Liza Marcos at si Bongbong Marcos ay kasabwat ng smuggler na si Michael Ma. Bakit Ngayon na naman, kasabwat na naman sa smuggling. Asan na nga yung droga? Naloko na. Yun muna. Kasi pag hindi mo napatunayan yon, na halos 2 taon mong siniksik sa isipan ng mga tao, hindi kami maniniwala dyan sa kasunod mo. Sige, tuloy. ko po sinasabi yan mga kababayan? Dahil mismo ang taong yan ay pinangalanan sa Congress at pinatawag yan para dinggin dahil nasasangkot sa milyon o billion smuggling, pero hindi po yan ginigisa sa Kongreso o sa Senado. Sa halip, Bakit si Pastor? Bakit hindi mo pa atinin? May issue, pinatatawag. Sasampalin kita ng burat. Alam nyo mga ganito mga kababayan. Marami kasi tayo mga kababayan na nanonood lang sa gusto nilang panoorin. Marami rin tayong mga kababayan na nanonood kung saan-saan naninimbang. Very good yun. At marami rin tayong mga kababayan na, alam nyo yun, na wala na. Sarado na yung isip nila sa nabalitaan nila.
mga kababayan, siya ay itinalaga Kita nyo ha, mga kababayan, kung mag-deliver yan, mga kababayan, ano yung tinatanim mo? Puro paninira sa gobyerno. Na imbis na maging proud ka, na imbis na ipagmalaki natin, na maging na maayos, ibalita natin sa buong mundo na ang ating bayan ay maayos, na ang pamumuno ay maayos, para yung mga investor, yung mga maglalagak ng pamumuhunan sa ating bansa, ay, alam nyo yon, hindi magkaroon ng agam-agam, pero yung mga ginagawa mo, hindi yan nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Yan ay nakakasira. Pasok. pang special envoy to China, lingid sa kaalaman ng lahat ng Pilipino. So akalain nyo mga kababayan na may presidente kayo, may first lady kayo, nakasabwat ang mga smugglers? Aray, saan yung bangag? Yung adik, ganon, yung gusto kong marinig. Sasampalin kita ng burat. Diba? Boss Emma Ordonez o Francis M. Oh. Diba? Bakit wala na yon? Bangag, ha? Pupulburon, mga ganon. Bakit nawala na? At hindi lang po yan, even ang isang taong involved, nasa dyaryo po lahat yan, ang mga sinasabi ko, na si Mark Anthony Sayarot na hinuli ng PIDEA at ng PNP noong November, December noong Kita mo na, nakakalimutan mo na. Frenny, tama na. Diba? Mag-i-eleksyon naman, hindi naman habang panahon, nandiyan dyan sila. Diba? Bakit hindi mo na lang hintayin na, na mag-eleksyon ulit? Tapos suportahan mo si sino kaya tatakbo? Ba't di mo suportahan si Attorney Vic? Di ba? O kaya si Baste, patakbo yung presidente. Sasampalin kita ng burat. Di ba? 2022 dahil siya ay nagmanufacture ng pulburon, mga kababayan, dahil kaibigan ng Marcos at ng Araneta. Ano nag-manufacture? Ewan ko dito. Siya po ay malayang, nag-e-enjoy, naglalabas-pasok pa sa bansa at kasama pa nila sa kanilang state visit. Yun po ay nahulihan ng pulburon na nagmamanufacture dyan sa Ayala, Alabang. Pero sa halip na ikulong at pahiyain dyan sa Senado katulad ng ginagawa kay Pastor Quiboloy, binigyan pa po ng proteksyon ng buwaka ng inang gobyernong ito na Yung mga ginagawa niya, para na lang, ito opinion ko lang para na lang sa views, para sa mga followers, subscriber, yun na lang eh. Kasi kumikita siya eh. Kaya ako hindi ko na matake din yung mga ganyan. Oo. 'Di ba? Kayo na bahala. Kasi matatalino naman kayo, may utak naman tayo. Marami naman tayong 'di ba? Source. Marami naman tayong may Google naman. I-research ninyo. Sige, tuloy. Marcos Jr. Another issue po na pinakamahalaga, yung Indian Filipino na si Amit Chandiramani nahulihan ng mga malalaking kalibreng barel. Yun po ay Dahil ba mayroong issue sila Sara, tsaka si Kibuloy, tsaka si Digong? Gagawan mo rin ng issue ng barel? available case din. Pero sa halip na ipakulong at ipatawag dyan sa Kongreso para imbestigahan, katulad dyan sa ginagawa muli ni Ontiveros kay Pastor Quiboloy. Yan na. Gusto ko yan. Ano yung ginagawa niya? Yan, gusto ko yan. Dali! Sasampalin kita ng burat. Excited ako. Hindi. Po, kahit non-bailable, ay pinalaya rin ang ating gobyerno. Pinalaya ng mga kasabwat ni Lisa dahil inarbor po yan ni Mel Robles, na General Manager ng PCSO, dahil kaibigan niya yung nahulihan ng matataas na kalibre ng barel. Likan labo na sinasabi mo. Kung si Mel Robles nga ay inimbestigahan sa Senado, yan pa kaya aarbor siya? My goodness! Sasampalin kita ng burat. Diba? Ang labo nun, ang galing mo gumawa ng kwento.
Palitan mo kaya si Direk. Sasampalin kita ng burat. Ulitin ko po muli, confirm po yan. Dahil mismo na may Uy, ganyan din yung sinabi mo nun sa droga eh. Confirm, nakita ko na. Oh. kaibigan ako sa PNP, tinawagan ko kung totoo ba. At kaya ko po yan tindigan sa kahit saan ako ipatawag. But Carly, kayan din naman yung sinabi mo nun eh. Na kaya mong panindigan, na talagang nagdodroga, ang Pangulo, pero ngayon wala na. So iba na naman, bubulagin na naman ang taong bayan sa ibang issue. O ngayon, paniniwalain na naman sa kwento niya. Siyempre, kwento mo yan, masama ang Pangulo dyan, di ba? Kwento mo yan, masama si First Lady dyan. Kwento mo yan, masama sino? Mel Robles. mga kaibigan, ang gusto ko lang po mga kababayan, Gusto mo? So yung gusto mo talaga masusunod? Sasampalin kita ng burat. parating nating lahat ay magsama-sama tayong lahat na mag-express ng ating saloobin, ng ating opinyon, ng ating pagka-dismaya sa gobyernong ito. Ay, nako, malabo yan. Oo, malabo yan sinasabi mo. Bro Mike, malala na tama niya sa Diba? Ang galing gumawa ng kwento eh. Sa kanya mga pinangako noong siya ay nangangampanya pa lang. Marami namang natutupad Kayo lang nagsasabing ganyan. Meron bang pinangako sa inyo na hindi natupad kaya galit na galit kayo? May pinangako ba kay Kibuloy kaya galit na galit kayo? May pinangako ba kay Vic Rodriguez kaya galit na galit? May pinangako ba kay Glenn Chong kaya galit na galit din? May pinangako ba kay Roque kaya galit na galit din? Sasampalin kita ng burat. Sige. Budol po tayo. Kaya po tayo sumuporta dahil nangako siyang tayo ay ibabangon sa kahirapan. Ayun! Makinig kayo si Mama. Maigi. Pangako niya ay iaahon tayo sa kahirapan. Putik ka! Wala pang ilang buwan ang Pangulo. 2 buwan pa lang ang Pangulo. Bumabanat ka na. Ina mo ka. Sasampalin kita ng burat. Sorry, friend. Ano yung sinasabi mong pangako? So, ibig mong sabihin, sa 2 buwan, dapat nagawa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng pangako niya? Tayo. Kaya po tayo sumuporta dahil nangako siyang tayo ay ibabangon sa kahirapan. Tayo ay bigyan ng mga oportunidad, tulungan ng mga mahihirap para magkaroon ng trabaho. Pero paano naman po kayo magkaroon ng trabaho kung bilyon-bilyon po ang ninanakaw nila sa Kita nyo? Ang galing niyang gumawa ng paano bibigyan ng trabaho? Paano kayo bibigyan ng gobyerno? Diba? So, ibibigay na lang? Hindi na magtatrabaho? Paano mabibigyan ng trabaho kung ayaw nyong ipasa? Yung charter change para matapos na yan. Para marevisa na yung mga batas na napumipigil. Para maghatid o pumasok yung mga investor sa Pilipinas. Diba? Malaking bagay yung gusto ninyo ng ganito pero pinipigilan ninyo. Iba yung sinasabi nyo sa ginagawa ninyo, mga buwaka ng ina nyo. Sasampalin kita ng burat. Nagdamay ako sa'yo. Sorry po. Diba? Paano? Kongreso at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad na nga lamang sa smuggling at kung ano-ano pang pagnanakaw sa iba't ibang ahensya. Anong pagnanakaw? Gumagawa ka ng kwento? Wala nga eh. Wala nga. Ikaw lang nagsasabi. Kung meron man magsasabi diyan, gusto kong marinig, si Digong. Si Kibuloy. Sasampalin kita ng burat. Napupunta po sa kanila ang pera. So, paano kayo magkaroon ng trabaho? Paano kayo magkaroon ng opportunity? Kung naalala ninyo, Paano nga magkakaroon? Nalugi, Boss Nestor Yuson,
ang marami nating mga mamumunan, kasama na ako, nalugi ako, pero hindi ako nagrereklamo. Bakit? Naiintindihan ko na dumaan ang unos, dumaan ang pandemya. 'Di ba? Maraming mga tao ang natanggal. Marami ang nawalan ng trabaho. Naiintindihan ko 'yun kasi may nangyari. Ngayon, nakakaisip ang Pangulo ng alternatibong solusyon para magkaroon ng mga trabaho sa pamamagitan ng pagtatawag ng mamumuhunan sa ating bansa, pinipigilan ng kaalyado at kakampi nyo. Ina mo. Sasampalin kita ng burat. Nangako si Marcos Jr. na sinasabi niya na kapag siya ay naupo, ang mga OFW ay malilimitahan na ang pag-a-abroad dahil Kasi nga, ginagawa nga ng paraan eh. Kukunin mo na naman yung emosyon ng mga OFW, yung mga tangat bobo eh. Sasampalin kita ng burat. Ginagawa ng Pangulo ang lahat ng solusyon para magkaroon ng maraming trabaho dito sa Pilipinas. Domino yan. May domino effect yan. Yung mga marami nating kababayan, kung maraming mamumuhunan, sisigla ang ekonomiya, magdudulot ng maraming trabaho. Damay-damay yan, yung mga maliliit na mga negosyo dito sa Pilipinas. Damay-damay yan. Maiiwasan. Siyempre, sama na rin yun, yung mga ilan nating mga kababayang OFW. Siyempre, kaysa naman mang ibang bansa, dahil nga dito, nagkulang ng trabaho, dahil nalugi yung mga negosyo nila, dahil sa nakaraang pandemya, siyempre, hindi na yan aalis. Sino bang may gustong mahiwalay sa pamilya? Maharlika, sino? Ikaw lang yata. Hindi naman overnight ang pag-asenso. Gusto nga Mr. Clean, isang kuskus, ayos. Di ba? Ayaw nyo kasing suporta ng gobyernong to eh. Gusto po, maharlika. uwiin na sila at bibigyan ng opportunity, bigyan ng mga livelihood programs and trainings at ang pag-a-abroad lamang ng mga Pilipino ay choice na lang. Pero ano nangyari? Lalong dumadami ang ating mga OFW, maraming nasasadlak sa kahirapan at gusto nang lumisan sa Pilipinas. So tayo Kaya maraming nag-a-abroad kasi maging yung mga empleyado namin, mga kababayan na experience ko. Maraming mga nag-abroad kasi nga walang mga... Nakita nyo sa paligid, sino mga taga-Pilipinas? Nung araw, yung negosyo namin, yung parehas na negosyo namin, yung industriya ng salon industry, kaliwat ka ng kanto, tabi-tabi, puro mga pagupitan, puro mga salon. Lahat, ubos! Saan pupunta ngayon yung mga kababayan natin na walang mapasukan? Siyempre, mag-a-abroad yan, pupunta kung saan may oportunidad. Nanginginig na ako, ha? Nanginginig na ako. po dito, mga kababayan, hindi like ako, simula pa pong Agosto of 2022, ako po ay nagsalita na dahil sa nakita kong pang-aabuso ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. sa hindi lang sa tao. Kasuhan nyo! Sasampalin kita ng burat. Wala nga kayong may isampang kaso. Ayun, si Kibuloy, ang daming kaso. Hindi ko marinig sa'yo. Alam nyo, mga kabayan, ulitin ko ulit ha. May level kasi. Ang lahat ng individual, ang tao, kung hanggang saan lang kayang unawain yung mga bagay-bagay. Ulitin ko, bakit ko nasabi? Kasi kung pare-parehas tayo ng level ng pag-iisip at pangunawa, pare-parehas na tayo. Naka-imbento ng eroplano, helikopter, kotse, TV, ilaw, kuryente, di ba? Oh, matataas sobrang IQ ng mga naka-imbento niyan. Oh, gets nyo? So may mga kababayan, may mga tao, hindi ko naman sinabing kababayan na natin, may mga tao na hanggang doon lang yung kaya nilang abuting unawain. Yun yung target ng kaibigan ko, si Maharlika. Sasampalin kita ng burat. Ang bayan, kundi sa kanila mismong mga kaibigan. Katulad na lamang doon sa issue ni Attorney Vic Rodriguez. Pero hindi ko napabahabain dahil Sabihin mo na! Sabihin mo na yung totoo, kaya kayo nang gaganyan, ganyan-ganito. Bakit? Kasi di ba? Nabukeke. Ay, nabukeke. Nabuking.
Oo. Oh, di ba? Alam nyo na yan, mga kapalangga. So dito ako nagsimulang magsalita, mga kababayan, yung hindi pagtupad sa pangako para sa taong bayan at yung Ano ba? Ano ba sinasabi niya? Sige. smuggling, sibuyas, bigas, asukal, dun po ako lahat naggalit dahil Masaya ang mga magsasaka dahil nabibili nila yung mga tanim nila. Puro smuggling eh. Puro chismis. Oh, anyway. Oo. Wala na. Hayaan nyo na to. Nakakainis. Sige na, tuloy nga natin to. hindi ito yung pinangako sa atin. Ako po ay umuwi ng Pilipinas 2 beses during the campaign. Pera Ah. ko po yun, ni piso walang ginastos sa akin ng mga Bakit? Sino ba dapat ang gumastos? 'Di ba? Sino ang dapat gumastos? 'Di ba? Diyos ko, talaga naman. Gusto yata gastusan ito ng gobyerno. Marcos. Inimbitahan po ako ni Lisa Marcos nung inauguration. Andiyan po ako. O dapat. 'Di ba hindi ba karangalan 'yun? Oh, sumbatan ba ito? Ayan, susumbat na nga, nanunumbat na. Nakita ko po nung May 9. May 9, during the counting. Oh. Napapaligiran na sila ng mga oligarchs. Kaya nga nung nandoon po ako sa loob ng party na yun, nagla-live ako sa aking YouTube channel, Oh, kita mo, pinagmalaki mo pa para meron kang content sa live na 'yan. Go. Oo, 'di ba? Bukod sa mga sabi mo lang naman na may mga tinutulungan ka ng mga kababayan natin, bukod doon, ano ba naitulong mo? Ano ang naitulong mo sa gobyernong ito? Yan bang ginagawa mo nakakatulong? gobyerno niya. Pero dahil po ako ay diehard at loyal supporter ng mga Marcos, ayoko pa po magsalita Hindi ka loyal! Ano? Hindi! Alam mo, matagal mo nang alam na sinasabi mo yung droga. Oo. Kung talagang totoo ka para sa bayan, dapat nung eleksyon pa lang, alam mo pala. Kung para ka sa bayan, bakit hindi nyo nilabas yun? At wala naman pala talaga ilalabas. Sorry. nun dahil nakakahiya naman sa mga dilawan. 'Di ba? Baka sabihin nila, o ayan, yan ang napala ninyo. So nag-hold po ako for since June, July, and yung August, medyo hindi pa No, alam namin yan. Alam ko yan. Planado ang lahat. Marami akong meeting nakasama ang mga DDS vlogger. Ito napag-uusapan na nila yan. Yung pag-atake na sa gobyerno. Pinangangalandakan nila noon, sino? Si Gloria at si Digong. Nangyari nga naman yung sinabi nila. Aatakihin ng mga vloggers ang gobyerno, tapos maglalabas ng si Digong. Ewan ko bakit naiiwan si Gloria doon sa mga naririnig ko na pinagmimitingan. Hindi ako tanga para maniwala agad sa mga sinasabi nila. Hindi porke kaibigan kita paniniwalaan kagad kita. Hindi ako ganon. Ginagamit ko yung isip ko. At siguro naman hindi ako makakarating sa kung ano yung kinaroroonan ko kung mahina rin ang utak ko, 'di ba? Nung nagkakaroon na ng issue si Attorney Vic, nung nagkakaroon na ng issue, biglang nag-iba na yung ano niya eh. Yun na pala yun. Planado na pala. Nagkatotoo. Lahat ng mga sinabi nila, ginawa nila kahit hilaw na hilaw. Hilaw na hilaw, mga boss. Yung mga plano nila naging hilaw. Bakit? Hindi siguro sumuporta yung mga iba. Si Gloria nga, ayun hindi sumama eh. Yun po yung mga kababayan. Alam ko yan dahil kasama ako sa mga meeting na yan. Mga putang inan to. Hindi, sa totoo lang nakakagigil eh. Pasinungalingan nila. Sabihin nyo, puntahan nyo. Mga sinungaling kayo! Ganon. Pero alam nyo mga boss, oo. Totoo yan. Sabihin nyo sa kanila, pangangatawanan ko. Gusto nyo maglabas ako ng mga combo? Wag. Hindi ko gawain yun. Di ba? Hindi ko gawain yun. Hindi ko gawain yun, yung ganyan maglalabas ng combo. Pero kung mapipilitan, sige, pasinungalingan ninyo. Kayong lahat. Huwag kayong magagalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo.
Mga kaibigan ko na yan eh. Attorney Trixie, kaibigan naman natin, di ba? Si Maharlika, tinuturing ko pa rin kaibigan, pero siguro, parang ikaw din, opinion mo yan, yung ginagawa mo, siguro, kailangan ko rin gawin kung ano yung nararapat kong gawin. Di ba? Hindi ko naman, boss ha, boss, hindi ko, never, alam nyo kung gusto kong sumikat, madali lang. Kanina nga kasama ko ang Toro family. Sila Tony Fowler. Kung gusto ko lang magpasikat, pwede ko silang gamitin. Hindi naman ako ganong klaseng tao. Okay na ako nakilala ng ganito. 'Di ba? Nandun ako. Alam nyo ang plano ganito. Ang mamumuno dapat ang mamumuno dapat sa pag-agaw sa pwesto ng gobyerno. Si Digong. Kaya wag na ako kayo magtaka bakit ako nagagalit kay Digong. Sasampalin kita ng burat. Ayan eto yung yung mga usapan lang doon. Usapan sa meeting, nakikinig lang ako, hindi man ako ugali yung mag-record eh. 'Di ba? Ang mamumuno may gagawin si Digong, may gagawin si Gloria, ewan ko bakit nawala. At may gagawin daw, ayon sa narinig ko, si Attorney Vic. Oh, 'yun. Pero ngayon kita nyo, mukhang totoo. Bakit? 'Yun ang sinisigaw nila eh. Hindi sinakyan hindi sinakyan ng marami. Nakagawa ang gobyerno ng pamamaraan para, alam mo yon? Hindi ko sinasabing ako'y nagchuchu, Sasampalin kita ng burat. Ay! Sabi dito ni DJ Byron, hindi naman, mukha lang babaero. Ay! Di mapagmahal tayo. Opo, narinig po yan kay Sangkay. Nagtataka nga ako, bumalik siya sa politics. Kasi nag-uusap-usap kami. Panahon na. Para bumalik tayo na totoo, di ba? Tayo yung totoo eh. Tayo yung naninimbang kung ano yung totoo. Yung nararapat. Yung lumalagay sa tama. Hindi tulad na itong mga ito. Noel Sikat, ang tagal ko na, mga 3 buwan na akong nagbablog. Oo, Rocky Rocha, oo. Boss, maraming alagaan nyo. Mabuti, kumpare kong Papa Trix. Oo, sige. Ikaw talaga, Morning, alagaan nyo mabuti, kumpare ko. Kumpare mo ba? Sige. Ay, nako. Ngayon lang galit ka na. Nananahimik na kayo ni Maharlik. Nananahimik na kaya si Maharlik. Hindi ko alam. Hindi mananahimik yan. Baka tirahin ako niyan. Ay talagang, friend, wag na. Kasi hahaba ito. Totoo yung sinasabi ko. Never ako nagsinungaling. Titirahin mo ako personal, di ba? Wala kang maibabanat sa akin. Maayos akong tao. Ikaw na nga nagsabi. Si Mike Cervera, maayos na tao yan. Natandaan nyo? Yung nung pag nag-aaway sila ni Coach Jarrett, ano sabi niya sa akin? Kaibigan ko yan, si Mike Cervera. Maayos yan, nagne-negosyo yan. 'Di ba? Alam niya naman ano ngayon titira mo sa akin? Babaero ko. Sasampalin kita ng burat. Macdo, buti naman yung general. Sunog yung nila eh. 'Di ba? Sunog eh. Our beloved Boss Mike Cervera.